Manood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Okay, isang magandang araw, Pilipinas. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world, isang magandang araw po sa inyo at mabuhay. And syempre, welcome po sa programang Point of View at kasama ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. At syempre, meron tayong early bird. Talaga naman, eto, nakaabang to palagi. Anyway. Isang magandang araw sa iyo, Mrs. Estrella Romantico. Maraming salamat sa iyong panonood. Good afternoon. At siyempre, pati dun sa iyong mga co-teachers. And sa mga kamiyembro mo dun sa Homeowners Association yon. At mabati man lang yung homeowners, La Mesa Ridge, yan, Homeowners Association. Dahil ito, good news dun sa mga sa ating mga kababayan, siyempre dyan sa lungsod ng Calamba. At itong grupong to ay namamahagi ng tulong doon sa mga kababayan natin, mga kalungsod natin na nasunugan. Ayan. Siyempre, kahit tayo ay mga tinatawag na mga miyembro lang ng Homeowners Association, tayo pa rin ay merong social responsibilities na tinatawag. Hindi lang na hanggang sa subdivision natin tayo dapat gumanap. Kung kinakailangan natin gumanap sa iba't ibang panig ng ating lungsod, kahit sa buong lalawigan, kung saan man may mga kailangan ng tulong, handa tayong tumulong. So, doon yata sa mga nasunugan sa barangay 5, yan, kay Kapitan Tim Rizal. Mabuhay ka, Kapitan Tim. Yan, ang anak ni Yorme, Mayor Ross Rizal. So, balita natin, nakatatlong beses na ba ang paghatid ng tulong ng La Mesa Ridge. Hindi kaya may favoritism. Ano naman yung dun sa taga Barangay Rian at saka sa Barangay 4. Anyway, siguro naman nakapaghatid din sila. Pero sa pagkaalam natin ay doon sa Barangay 5 ay parang 3 beses na yata napapadala ng tulong. So, panawagan din doon sa iba pa nating mga Homeowners Association. So, sa lahat ng grupo dito sa lungsod ng Calamba, ano man ang grupo nyo na nais nyo tumulong doon sa mga nasalanta, mga nasunugan, pwede po kayong magpadala ng inyong mga tulong. Aming salamat sa inyo at mabuhay po kayo.
So, marami tayong pag-uusapan ngayong episode natin ngayon. At last week isang broadcast lang tayo dahil medyo ang inyong lingkod talagang sinisikap na lang natin kaya nga ay sinisikap natin mag-move on, mag-go on with our lives, daily lives kahit pa paano. Yan, si batchmate, si Roberto Cayabyab, gandang araw. Yan, nanonood dyan. Pakisabi naman kung pa-comment naman kung saang lupalop ng mundo ka para at least alam naman ng ating ibang mga viewers kung hanggang saan nakakarating ang ating broadcast. Baka sabihin dyan lang sa tabi-tabi nakakabot. Anyway, hindi lang naman to dun sa personal account ko naka-live. Nakatag din to sa iba't ibang mga Facebook pages natin, lalo na dun sa DCSB at saka sa Serbisyo Balita na news page natin. So, medyo mas maraming mga followers yun. Kasi baka sabihin nyo, konti lang naman ang followers niya ni Alakdan. Ilan ba? 12,000 lang. O konti. Doon lang sa akin yan. Lang sa personal account natin yan sa Facebook. Not to mention yung mga naka-cross broadcast to sa ating iba pang mga Facebook pages para mas maraming nararating. And hopefully, ayos natin yung paglilipat sa ating YouTube channel. Nandun yung pinaka-archives natin ang YouTube. Kasi dito sa Facebook, hanggang 30 days lang yata, binubura na yung mga videos. So sayang naman kung after 30 days mawawala na tayo sa sirkulasyon. Much better sa YouTube para panghabang buhay na yun. Ating mga video files sa kahit siguro abutin na ng kaapu-apuhan ko, once na i-clinic, nag-click sila ng Serbisyo Balita live online, makikita na doon yung collections of mga videos natin na nagawa ever since 2015. So, doon malalaman, since 2015 pa po tayo nag-live broadcast. Mas nauna pa tayo dyan sa mga vloggers na yan. Wala pang mga vloggers na yan. Sinabi ng mga vloggers na yan. Ang inyong lingkod at kasama ang iba pa natin mga kasama sa hanap buhay at ang Serbisyo Balita ay nagla-live broadcast na through internet noong 2015 pa. So, medyo nasubukan na namin mag local cable TV channel. Medyo mahal ang airtime. Nag-radio na rin tayo, FM at saka AM. So, at least dito naman sa internet, at least pwede natin paghaluin ng radio at TV. Yan. Same time, dito, no holds barred dito. Pwede tayo magmura. Anyway, hindi naman tayo pala mura. Hindi naman natin sinasagat na katulad ng mga parako sa ere dyan. Anyway, at may sinusunod pa rin naman tayong journalism ethics. Sa mga kabaro natin, mga nakasama natin sa hanap buhay noon, 2015, 2016. Dating nagre-report sa atin, mga nagpo-programa, ngayon may sarili na ring mga Facebook pages at nagbo-broadcast na rin. Mabuhay po kayo.
It has been an honor na makasama ko kayo na makatrabaho. Nakakatuwa lang kahit paano ay nandyan pa rin kayo. Lalo na si Ate Beth Sarinas ba yan? Ate Beth ng Cavite, sa Cavite. Pati si Ed Tan Flores sa Quezon City yata yun. Pero anyway, mabuhay kayo. At pagpatuloy nyo ang ating sinimulan way back 10 years ago. Tagal na pala. 10 years. So, yan. Sabi ko nga, ay marami tayong mga pag-uusapan ngayon. Unahin na natin, syempre, ito, kung maraming nag-aabang ng mga incumbent sa barangay, nag-aabang ng formal declaration kung tuloy ang barangay, at syempre, kung tuwa yung mga yan, kapag sinabing postpone na naman. Isang magandang hapon nga pala kay Pangulong Andy Manigpas, ang Pangulo ng Villarmedios Toda dyan sa Barangay Harang. Mabuhay ka at ang iyong mga miyembro. Mabuhay kayong lahat. Kamusta biyahe? Kamusta na ang gasolina? Siguro naman medyo tayo naman resilient tayong mga Pinoy. Tumaas man ng 100 ng gasolina, saan ba nagsimula yan? No? Magkano lang ang gasolina? 20 pesos? 30? Naging 50? Kumbaga, makakasurvive tayo. Magiging ano na yan? Normal na sa atin lahat yan. Yung presyong 80-90 na yan sa gasolina. Pero siyempre, umaasa tayo na umaba ang gasolina. Balik tayo sa ating topic. Pag-postpone. Wala pa naman na for final na declaration ng COMELEC. Pero malamang sa malamang, tuloy yan. Tuloy ang eleksyon ng barangay. Yun nga lang, may iiyak. Yan, maghanda-handa na kayo May iiyak. Madami. Dahil ang SK, ang Sangguniang Kabataan o SK, di umano ay nais pabuwag na. Sabihin, tatanggalin na. Alisin yan. Sinang SK sa politika. Yan ay ayon sa balita, nirekomenda ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-abolish ng Sangguniang Kabataan dahil kalahati aniya sa mga nahahalal dito ay hindi aktibong nakapapasok sa kanilang unang taon sa pwesto. Habang iba naman ay maaga umanong natututo sa katiwalian. Ayon kay Remulla, handa niyang isulong ang panukalang ito kung ito ay papasa at naayon sa konstitusyon. Para sa kay Boss Jojo Baqueros, magandang hapon ho sa iyo at sa mga kasamahan mo dyan sa Vice Mayor's Office. Tutok ka lang, may topic ako tungkol kay Vice Mayor. Exciting to. Magandang hapon, Manoy. Kay Manoy Remy Hilario. Mabuhay ka po. So, sabi nga natin maraming iiyak kapag ito'y natuloy. Pag pumasa, nabuwagin na yung SK na yan. Bakit? Eto, hindi ako fan. Hindi ako fan neto ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito lang, hindi ako fan neto.
Pero, for the first time, ngayon lang ako natuwa sa kanya. Ito lang. Ngayon lang ako natuwa sa kanya dahil dyan sa kanyang balak, ipanukala at isulong. Sana matuloy. Buwagin na yung SK na yan. Eh, bilhin mo, dati hanggang 21 lang ang edad. Ginawa nila hanggang 27 o hanggang 30. Eh, kung tutusin, kay Ma'am Evelyn Bacod, magandang hapon. Maraming salamat sa iyong panonood. Paki-share na lang po ang ating programa. Sa totoo lang naman, ito, tapatan tayo. Walang halong biro. Ano bang napapala pagdating sa SK? Majority. Tanungin ko kayo mga viewers. Meron ba tayong nakikitang significant contribution ng SK sa ating mga barangay? Mas malimit. Puro paliga. Puro paliga. Wala nang inintindi kung hindi puro paliga. Kung hindi man na Mobile Legend competition, paliga. Kung hindi man mga beauty pageant, mga paliga. Puro paliga. Anong significant contribution na masasabi ng SK? And tama rin naman itong si Secretary Tapogi Remulla na karamihan, huwag na natin sabihin karamihan, baka naman may mag-react na naman dyan eh. Kalimitan, ang SK nagiging breeding ground o training ground para matuto ng korupsyon sa politika. Sa totoo lang, apatan tayo. Huwag na kayo magbalat sibuyas dyan at masasaktan. Sa totoo lang, ang dami ng mga issue ng ibang mga SK. Ang dami ng mga pinakakasuhan. Mula nung binigyan din ng laya sa paghawak ng kanilang pondo. Dati, kontrolado pa ng kapitan. Kailangan hawak ng kapitan ng pondo dyan. Pero nang ipaubaya, sulputan, kabi-kabi lang, nagsulputang mga kaso. Nandyan yung malversation ng pondo at kung ano-ano pa. Kaya yan ang sinasabi natin. Paano magkakaroon ng idea itong mga batang to na maglakas ng loob na pasukin ng mga ganong klaseng illegal na aktibidad sa mga posisyon ng gobyerno? Saan nila natutunan? Sino ang nakaka-impluwensya sa kanila? Natural. Yung mga nakakatanda sa kanila. Yung mga nasa barangay. Kaya yung mga nasa barangay, wag na kayong masaktan at talagang tama sa inyo lahat yan. Sa inyo, unang natututunan ng mga SK ang katiwalian. Aminin man natin o hindi. Kung hindi man sa barangay, salamat. Kasi mas mataas sa posisyon. Sa pambayan, panlungsod na pamahalaan. Mga congressman, mga nasa sangguniang panlalawigan, mga nasa Senado,
Huwag na natin banggitin ng presidente, nakakaumay na yan. Pero yun ang nais i-point out neto ni Secretary Remulla. Nagiging breeding ground lang ang SK para matuto ang kabataan ng katiwalian. Okay sana kung talagang ang sangguniang kabataan, yun yung counterpart ng mga mas nakakatanda sa kanila. May mga programa, proyekto na talagang makikita mo epektibo para sa kapwa nila kabataan. And isa pa, eto, aminin man natin o hindi, masasaktan, magreklamo na kayo, pero totoo to. Tumakbo para sa SK na posisyon, single parent. Ito lang. Nasaan ang pagiging role model ninyo bilang mga leader kabataan? Paano? Tinaasan ng age limit, ginawa yata hanggang 27 o 30 ang SK. Dati-dati naman hanggang 21 lang. Kung tutusin nga, kayo na mga hinalan ng mga kabataan, kayo ang dapat ehemplo, modelo kayo ng pagiging matino na kabataan. Tapos malalaman mo na halan single parent. Umaaga pa lang nag-asawa na. So anong sabihin nyo sa inyong lingkod? Mag-comment kayo. Sabihin nyo sa inyong lingkod. Ehemplo ba ng mga kabataan ng ganon? Sasabihin, sige, magpalagay na. May mga ngatwiran dyan. Marami. Daming mga pilosopo dyan eh. Sasabihin, walang kinalaman ang personal na problema, personal na buhay sa paglilingkuran sa lipunan. Pero hindi pa rin eh. Hindi katwiran yung Manoy Joe sa Maniego. Nanonood mula dyan sa lalawigan ng Bicol. Yan, maraming salamat po. Bulanggi, ayun, naalala ko. May radio program yan sa Radyo Bulanggi. Yan sa Bicol. Gandang hapon sa iyo, Manoy. So tama lang. Ako, suportado ko si Secretary Dapogi Remulla dyan. Etong coming election, sana bago magkaroon na ng formal announcement ang COMELEC, alisin na. Buwagin na yung SK na yan. Pwede naman hawakan ng kabataan ang pinakabatang kagawad sa inyong barangay. Pinakabata. May magsasabi, paano kung pinakabata 50 anyos? Basta usapan pinakabata. Yan. Kahit yan senior na, basta siya ang pinakabata sa sanggunian. Yan. Kaya mag-appoint. Kumuha na lang ng pwede. Yan. Tumayo bilang mag-represent ng kabataan o mag-handle ng affairs ng kabataan. O kung may paliga, o ito ang kakausapin. Yan. Pag may mga events, kung tutusin yung mga event na yan, pwede naman i-handle yan ng
mga kagawad eh. Lalo na dun sa mga may hawak ng Committee on Tourism. O Committee on may committee on may committee on yung sa mga kabataan o binigay na yun sa SK. Anyway, yun ang sabi natin. Mas malelesen natin ang gastos kung tutusin. Iba dyan, kaya lang gusto mag-SK. Wala lang. So nagsumika. Yung iba naman, bagay, marami akong kilala. Gusto lang mag-SK dahil may mga palibreng seminar puno. Yung mga libreng seminar, gala. Yan, siyempre, libre nga naman eh. Makakapag-Boracay, makakapag-Baguio, makakagala. Yun, ang gusto ng mga kabataan. Pero, huwag niyong gamitin ng SK para lang sa inyong kapritsyohan. Sinasabi natin. Ito, hahamunin ko mga kabataan. Sa buong Pilipinas. Give me a figure. Bigyan niyo ako ng porsyento ng mga accomplishments o significant accomplishments na nagagawa ng SK sa bawat barangay. Bukod sa inyong paliga. And mag-comment kayo kung ilan yung nalalaman nyo. Ilang porsyento ng mga SK natin na marunong na sa katiwalian. Marunong na sa overpricing. Marunong na sa mga kontrata. Kontrata, oh. Magkano magpa-event? Magkano ang nito? Magkano ganyan? Oh. Yari, sabihin, oh, isang gabi ng palabas. Mabuti ng 50,000. Oh, kausapin niya yung SK, oh. Oh, pwede ba natin gawing ano na yan? 100,000, kaya 80. Oh. Para may kita naman kami. Ganon. Kalimitan. Overpricing sa kung ano-ano. Kaya sana naman, sana matuloy yung panukala nito ni DILG Secretary Tapogi Remulla. Buwagin na ang SK. Dahil wala naman ako nakikitang ito lang. Tagal na eh. Nabutan ko pa nga yung Kabataang Barangay ba yun? KB. Pinangunahan dati ni Senadora Amy Marcos. Pero at least, dahil sa pamumuno naman ni Amy noon, medyo mag-ilas-ilas sa mga KB noon. Medyo hindi pa corrupted ang kanilang kaisipan. Hindi katulad ngayon, kabi-kabila na. Kasi umaabot na rin sa ombudsman, umaabot na rin sa korte, nakakapanghinayang. Mga kabataan, ituloy nyo lang yung mga youth organizations, yun. Mag-contribute na lang kayo in your own little ways yan sa inyong mga barangay. Para iwas corruption sa pamahalaan. Dadamay tuloy ang gobyerno dahil sa mga kalokohan ninyo. So, sa iyo, DILG Secretary John Vic Tapogi Remulla, binabati kita sa iyong naisip na yan. Nabuwagin na ang SK. Isa na ngayong darating na barangay elections.
Ewan ko kung nakaabang pa rin si Boss Jojo Barqueros, ha? Pero unahin na muna natin to. Nice natin mag-congratulate dito sa Calamba Component City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman. Ayan. Congratulations dahil another crime, masabi natin, crime solved. Ayan. Dahil last week may naganap na shooting incident, pananampang sa Barangay Parandal at tinambangan ng isang company consultant na kung saan may na-discover ito si consultant kaya siguro medyo pinatrabaho. At lahat ng mga involved o lahat ng sangkot dun sa nasabing pananambang na yon ay naaresto sa loob ng 1 linggo. Yan. Una na dyan, naaresto. Wala pang 48 hours, naaresto na. And dahil sa masugid na follow-up operations, manhunt operations, ay natuntun, naaresto yung dalawa pa na itong kasabwat. Kalahin mo, talagang 30,000 lang daw ang kanilang ang pagkakaupas pa nila sa pagpatay sa isang company consultant. Napakamura ng buhay ngayon. Anyway, sa iyo, Police Lieutenant Colonel de Guzman at dun sa mga Intel Boys, mga kapulisan natin, congratulations sa inyo. Nagpupugay ang inyong lingkod. And bago siyempre natin tapusin yung topic na yan, gusto kong mapanood nyo ang naging panayam natin dito kay sa hepe ng Calamba Component City Police Station, Chief of Police. Yan na, hindi na OIC. Chief of Police ng Calamba Component City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman. Ongoing ang inquest proceeding natin dahil sa nahuli natin. We are going to file murder charges at the same time sa illegal drugs na nakuha dun sa sasakyan, dun sa vehicle na ginamit nila for the shooting incident. We won't stop dun sa, of course, kung sinong nag-utos sa mastermind dito. We have sufficient pieces of evidence for that also. So the victim is a consultant ng isang company, no? Isa dun sa company natin sa industrial park. Then hinire siya to do an internal audit. So we are heavily looking into the work related doon sa sa consultancy work niya. So mayroon kaming buhos system dito dahil we've made big leap last week na isiro na namin yung mga unsolved crime namin. So solid yung natin, yung investigation section natin, lahat sila fresh. Wala silang hinawakan. So, nung nagkaroon tayo ng shooting incident, diretso na yun. Tuloy-tuloy na, walang tulugan yun. Finalo up na agad. Sinundan ng CCTVs, naghanap ng witness, in-interview lahat na pinagdaanan ng sasakyan, ng victim, sa yung suspect. Nakukuha tayo ng CCTV after 24 hours. Then, chinek namin yung plate number dun sa nakuha namin. Nabigay ng address ng LTO, record check. Then, pinuntahan namin Santa Rosa yung owner ng vehicle. And na-find out namin na rented pala yung ginamit ng gunman. Then, fortunately, naka-GPS tracker pala yun. So sinundan, immediately, nag-converge na yung intelligence section namin sa yung investigation section. Essentially, this is solved. But of course, mayroon pang second and third level po na tuloy-tuloy na investigation ito. Well, tuloy-tuloy ang crime. Crime occurs, no? Crime occurs. Walang zero crime na hindi mo masasiro yan. Lalo na sa bustling city like Calamba, no?
with the population, that number of population, the economic activity. But what's really important is that robust yung investigative, yung how to solve crimes like this one. Just a side note is that maliban dun sa shooting na ito, ang average kasi namin ng crime dito is 25, focus crimes or major crimes per month, no? As of today, 13 pa lang ang namin, focus crime. So we consider it a win already dahil 3 days na lang ang remaining, no? So we might be able to reduce our focus crimes within this month by almost 40 to 50%, no? But things happen, no? Nag-occur ang crime. Whether bantayan mo lahat yan, kahit police state na sobrang bantayan mo, something will happen, no? Because of the traffic. I mean, movement ng personal, movement of goods. So, what is needed for the police work is yung dynamic and very robust yung system namin to do investigation. And then, i-sustain namin yung gains namin sa crime prevention, tapos itugma namin yung crime investigation. And that's what we're doing here in Calamba to ensure that it is safe to do business and for people to live within it. Yun. At narinig naman natin. Ayan. Ako na lahat ay magandang hapon sa iyo. Si Boss Recalado Lopez. Malimit daw siya sa crossing. Nagbubugaw ka, no? Boss G? Kakaread pa lang nung kailan to, ha? May tigil-tigilan na yan. No, joke lang, joke. Negosyante yan from the north. Ginagawa mo sa crossing. Yeah. Anyway, pasyalan mo minsan, boss. At para tayo magkadago pang palad muli. Yeah. So, katulad ng sinabi ni Police Lieutenant Colonel si dating konsyal Pong Baroro, magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa iyong panonood. Tulad ng sinabi natin, katulad ng sinabi ni Hepe ng kapulisan, ni Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman, sinisikap ng kapulisan ng Calamba na mapanatili na ang Calamba City ay maging safest city to live in and to do business. Ika nga, maging tourist and business friendly city ang Calamba. Hanggang ngayon naman, katulad ng sinasabi nga niya, kung ang average crime rate ay 25 incidents per month, ngayon ay matatapos ng buwan ng April na 13 pa lang, ay malaking improvement. So itong masabi nating shooting incident, masabi nating isolated case to. And at the same time, ayun, wala pang 1 linggo, solve, nahuli yung 3. Lahat sila. At ang huling gagawin na lang ay matukoy kung sino, sabi nga baka work-related, kung sino yung mastermind, kung sino yung nagputos. At sinasabi nila, 30 mil lang daw ang pagkakaupa sa kanila. Sino yon? So it's up to the investigators, kapulisan natin para matukoy kung sino yon. Patugain nyo na yung 3 yan para matapos na yan. Anyway, tulad ng sinasabi nga natin, kapag mahusay ang leader, maraming improvements ang nangyayari. Lalo na sa kapulisan, kapag mahusay, magaling, masipag ang hepe, maraming na-accomplish. So sa'yo, Police Lieutenant Colonel Dennis de Guzman, isang pagpupugay mula sa inyong lingkod, mula sa DCSB at syempre sa Serbisyo Balita. Keep on the good work.
Yan. Ngayon, tumako naman tayo sa inaabangan ni Boss Jojo. Nakaabang kung ano man yon. Eto, maraming nagsasabi. Ay, pinsan na Roger Salgado Zuniga ng Pantaw, Ibon Albay. Ay, isang magandang araw po sa inyo. Mabuhay po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Doon sa ating may pang mga viewers, paki-comment naman kung saan kayo nanonood para kayo nababate na isa-shoutout naman dyan. Yan. Eto, next topic natin, pag-uusapan ngayon. Marami ang nagsasabi, hindi naman daw lahat ng mamamayan sa Kalamba ay natutulungan nito ni Vice Mayor Attorney Toti Lazaro. Yan sabi nila. Marami naman daw sa mga mamamayan sa Kalamba ang hindi natutulungan. Tama, baka hindi pa napapansin. Pero, aminado naman ng Vice Mayor. Aminado naman si Vice Mayor Attorney Toti Lazaro. Sabi nga niya, hindi niya kayang tulungan lahat ng mamamayan ng Kalamba. Sabagay, totoo naman yon. Just imagine, ilang ba population ng Kalamba? Mahigit 300,000. Pagpalagay natin, hindi lahat yon ay humihingi talaga ng tulong dahil may sariling buhay yung mga yon. Pagpalagay na natin, mga 25%, di mga 75,000. Hindi kayang tulungan. Let's be realistic. Huwag tayo masyadong matampuhin. Huwag tayo masyadong mapaghanap. Ika nga, may kasabihan nga. Huwag mong tanungin kung ano ang magagawa ng gobyerno para sa'yo. Ang dapat tinatanong, ano ang nagagawa mo para sa gobyerno? Yun. Okay lang siguro yung mga nahingi ng for medical assistance, or yan, yung mga emergency cases ba. Pero yung iba, wala namang kakwenta-kwenta. Palagay na natin, panahon na naman na solicit dito, solicit to. At yung mga costume para sa kung ano-anong pageant, para sa Zumba, kailangan nyo pang isolisi. Okay? Mahawa naman kayo. Kumbaga, yung ibibigay sa inyo para sa inyong mga kasuotan, paubayan nyo na dun sa mga mas mangangailangan, sa mga may sakit, sa mga namatayan. Wala nakipagsabayan pa kayo. Meron pa dyan, dami mga nire-request. Electric fan, rice cooker, washing machine. Dami nyong hinihingi. So, sinasabi lang natin, kailangan maging mapanuri tayo sa ating mga nais hingin. Hindi yung lahat na iaasa natin. Sabi nga ni Vice Mayor, hindi man siya perpekto, pero hindi ito kahadlangan para siya'y makatulong. Ayon dun sa Facebook post niya, sa kanyang Facebook. Ang mahalaga,
patuloy siyang tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Kumikilos para sa kapakanan ng mas maraming Kalambeño. Eh ano nga ba trabaho ng Vice Mayor? Eh di syempre, magsulong ng iba't ibang mga ordinansa at resolusyon na makakatulong sa mga Kalambeño. Hindi naman charity ward ang Vice Mayor's office, sa totoo lang. Sila ay mga mambabatas, gumagawa ng batas. Di ba napakalaking tulong na noon kapag may nagawa silang mga batas o mga ordinansa na makakatulong para sa ikabubuti ng bawat Kalambeño. Ngayon, ang dagdag pa nito ni Vice Mayor, siya'y nakikinig. Sa mga napunta sa kanyang opisina, da naman siya makinig. Kumikilos din naman siya. Naghahanap din naman siya ng solusyon doon sa mga kailangan solusyonan na problema. Pero, hindi man siya kasing perfecto na gusto niyong mangyari na lahat na ng mga hingi ng tulong ay matutulungan. At least, yung kanyang pagtulong sa abot ng makakaya ng kanyang tanggapan ay totoo. Walang halong pamumulitika. Public service. Eh sa tagal na ng pamilya nila sa larangan ng politika, ay dyan na nagkaedad si Vice Mayor dyan sa pagsusulong ng public service, pagganap. So yun ang katotohanan. Totoo talaga, hindi lahat ay matutulungan. Eh kahit naman si Mayor Rosizal, ay yun rin ang ikakatwiran noon. Hindi kayang tulungan ang lahat. Medyo, kumbaga, yung mga priority na dapat tulungan, na pwedeng tulungan. Ano-ano yung mga emergency cases, mga health-related cases, mga namatayan, nasunugan, demolish, yan, mga ganyan. Pero hindi naman sa lahat ng oras, ultimo pambili ng gatas ng anak nyo, eh hihingi nyo pa kay Vice Mayor, hihingi nyo pa kay Mayor. Yung para sa susutin ng inyong mga anak sa mga pageant, oy, malapit na nga pala, Mayo, mga magsasagala, sa sangkaterba na namang mga solicit yan. Ay, akuin nyo na yon. Gusto nyong mag-pageant ng inyong anak, gusto nyong sumali sa mga sagasagala, tapos iaasa nyo sa politiko. Aba, may kakaiba naman kayo. Doon sa mga magsusumpa lang, kailangan naka-uniform. Okay yan, naka-uniform para magandang tingnan. Pero iaasa nyo pa rin sa mga konsehal. Iaasa nyo pa rin kay Vice Mayor, kay Mayor, kay Congresswoman. O, dapat may kanya-kanyang inisyatibo kayo. Sariling bunot. Ginusto nyo yan eh. O, sabi nga, huwag kayong masyadong palahanap kung ano magagawa ng gobyerno para sa inyo. Mag-isip kayo kung ano nagagawa nyo para sa gobyerno. Hindi puro kabig kayo, puro kayo hingi. Masyado kayong palahanap. Karoon kayo ng contribution. Baka sakali, magkusa pa. Hindi na kailangan magsabi. Kusa nang lalapit yung mga yan sa inyo. Ano yung pwede namin may tulong? Eh wala. Puro kayo asa eh. Kalakasa lang kayo. Ito lang. Taguin natin yung ating perception pagdating dyan. So
So kay Vice Mayor Attorney Toti Lazaro, keep up the good work. At sa kung ano man ang konti mong kakayanan makatulong, as long as, kapag sabi mo, as long as ito'y totoo, bukal sa kalooban, ituloy mo. Kahit konti lang ang matulungan mo, basta totoo. Lang naman yan eh. Hirap naman ubusin mo ang pondo mo dun sa mga hindi naman mga importante. Yan. Man natin sinabing hindi importanteng tao. Ika nga, dun sa mga hindi naman importanteng bagay, lang tayo. Yan. So, katulad ng isang pagpupugay po mula sa inyong lingkod, mula sa DCSB at sa Serbisyo Balita para dito sa Vice Mayor ng Calamba City na si Attorney Toti Lazaro. Bago tayo magtapos, dadako na tayo sa isa pang issue. Ito, pahapyawan lang natin. Ito, Chismax kasi to. Chismax ba? Ito, may mga bumubulong lang na parang mga ang kukulit na bubuyog. Etong sangguniang panlalawigan ng Laguna ay di umano si Boss Jojo. Hey. Yeah, maraming salamat sa iyong panonood. Talagang inabang-abangan, nakalay kung ano sasabihin. Ito, mabalik tayo sa Chismax. Ayon sa Chismax, karamihan, hindi ko naman nila lahat, baka naman may magprotesta na naman dyan eh. Karamihan, pinatatanggap di umano na monthly na 150,000 bilang goodwill kuno. Ewan ko kung goodwill, allowance, o medyo ito, brutal. Pambusal ng bunganga. Bakit natin hindi masasabing pambusal? Uso yung mali-maleta. Dangan lang dito. Walang ganung mga maleta. Kakasya yun sa isang envelope. Kaya dalawa. 150,000 a month daw. Di umano, Chismax. Ayun. Pwede naman nila i-deny ito eh. Hindi ka naman iniingi yung kanilang confirmation eh. Bahala sila dyan. Pera nila yan. Pero ito lang. Baka kung totoo na meron nga, baka ito ay isang way para sabi nga natin, mabusalan ang mga miyembro ng sanggunian. Ika nga, meron na nga media hyping pressure. Siyempre, tagtag na rin yung ika nga, may monthly para wala nang question, wala nang pagtutol, wala nang pagharang, wala nang kung ano-anong i-deliberate na usapin pagdating sa mga gustong isulong
o mangyari nitong may solusyon. Ito, isang pagpupugay. Isang pagpupugay dun sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Laguna na hindi tumatanggap ng mga sinasabing goodwill. Yan. Saludo po ang inyong lingkod sa inyo. Dahil meron ako nabalitaan, may isa dyan, talagang naninindigan, hindi siya tatanggap. Kaso ang problema, nangi-snap. So, sana congratulate ng personal, hindi ko malaman, nagbibisi-bisihan, naiwas, hindi ko naman mawari kung bakit, dahilan, o sadyang ika nga I'm not on the level ng kanyang ika nga para harapin. Okay lang yan. Anyway, congratulate kita sa iyong paninindigan. And kung totoo na meron ngang 150,000 a month na tinatanggap ang karamihan daw sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. And it is marked sa bagay. Malay ba naman ng mga Lagunense tungkol dyan? Taka isa pa, isipin ng mga di na para namin pakialaman yung bintik ng mga bigayan na kung saan galing man yan. Hala kayo. As long as gampanan nyo, trabaho nyo. Yan ang as long as sana nga maisulong ang transparency and accountability dito sa pamahalaang panlalawigan. Maging transparent kayo. Maging accountable kayo sa bawat sentimong inilalabas ng Kapitolyo. Para wala nang question. Ma-audit Mga overpricing dyan, ingat-ingat. Lang. Kaya nga, sana nga, hindi totoo yung 150,000 naman. At sana naman, kung totoo man, hindi ito maging daan o maging paraan para hindi kayo manindigan sa kung ano yung tama at kung ano yung ikabubuti ng mga Lagunense. Yung munang isipin yung bulsa nyo. Intindihin nyo ang inyong mga kalalawigan. So, pating na po tayo ulit sa ating pamamaalam. Magkita-kita po ulit tayo next broadcast. Sa susunod na episode natin. As usual, ang ating ang ating episode ay i-announce na lang natin, post natin kung anong oras. Anyway, palagi naman 3:30 yan. Kung anong araw man tatapatan, ay bahala na. Sana'y fit and healthy tayo always. Sa lahat ng ating mga viewers, magmula dito sa Albay, mula sa Pulanggi, mula dun sa kung saan man sa ibang bansa yun na aking kabatchmate, mula dyan sa ating sa may lamesa habang upuan. Mula dyan sa Barangay Lamesa, kay Kapitan Eddie Silva,
ang ABC chairman ng ABC ng Calamba City. Mabuhay ka po, Kapitan Eddie Silva. At syempre sa lahat ng bumubuo ng La Mesa Ridge Subdivision Phase 1 Homeowners Association. Yan. Kasama dyan ang ating long-time friend, si Mrs. Estrella Romantico. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa mga nangangailangan. Ito, yan ay nagko-community services, nagtulong doon sa mga nasalanta ng sunog. Yan. Mabuhay po kayo. Sa lahat ng ating mga viewers, all over the world, itong inyong programang Point of View. At tulad ng dati, kasama niyo pa rin si RJ Alacdan Salgado na nagpapaalam at nagsasabing mabuhay po kayong lahat. Stay healthy, stay happy, keep safe. Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.